Alright. Whew. Okay, nakapagkape na tayo. At nakapag-isip-isip na ako sa napupunta. Breakfast ride lang through Milas. Milas Toko at Baboy. Sarap ang ano doon, mga pagkain. And yeah, solo ride tayo, solo ride. Gusto kong maranasan yung ginagawa ng mga vlogger, nagsasalita habang nagra-ride. Tangina. Parang baliw lang no. Okay. Hindi available lang mga tropa natin at may mga lakad sila. So solo tayo. Tanggal Kati ride. So currently I'm at Shell Balagtas. And okay, take off. Lord, guide us. Guide me pala. Okay. Alright. Helmet. Okay. Right on Shell. Alright. So what a good weather. Maaraw. Buti na lang. At di maulan. In 300 meters, continue straight on E1, A26 North Luzon Expressway North. Alright. Okay. Guide us, Lord. Guide me. As pala kasama yung motor, syempre. Alright. Okay, so solo ride, let's go. Let's hit it. Woohoo. Yeah. Continue straight on E1, A26 North Luzon Expressway North. Ano kaya feeling ng ano, no? Nagsasalitang solo. At ngayon mararamdaman ko na. Continue Okay, straight for 30 minutes. kausapin mo sarili mo habang nagmo-motor. Pero palit yun kasi mahirap kausapin ang sarili habang nagmo-motor ka at nag-iisip ka kung anong sasabihin mo sa video na to. Nakapokus ka dapat sa daan. Hindi pwedeng tatanga-tanga ka at ikaw ay madidisgrasya. Anyway, ano ba maganda pag-usapan natin, Okay. Thinking kung anong topic. Well, nakaisip na ako ng topic tungkol kay Banban. Puta, politics, ayoko niyan. Pangit pala yun. Huwag yun. Kay Mayor Alice, ayoko nun. Pangit. Hindi ako pag-usapan. Pero anyway, easy lang. Yan, motor-motor lang tayo. Siyempre, pag stress ka, eto, kanya-kanya tayong stress reliever siyempre, di ba? Sa akin, pag motor, stress reliever, and pag-aalaga ng isda. Ayan. Pag ako stress, bibili ako ng isda. Mga tiga 1,000 na isda. Tapos mamamatay lang. Yun, mas nakaka-stress, dagdag stress pag namatay. Anyway, sa tagal-tagal ko na naman nag-aalaga ng fish, namamatayan lang ako ng isda dahil either namatay yung pump, yung aerator, yung hangin, or namatay yung filter. Yan, diyan ka mamatay ng isda. Syempre, kailangan lang din na ng hangin at malinis na tubig, kaya may filter. Ayun, so marami na rin isdang namatay nung nag-aalaga ako. Tumalon, yan, arwana, tumatalon. Pero sasawaan ka kasi syempre pag malaki na tapos biglang mamamatay, sa isang banda magsasawa ka, malulungkot ka. Pero syempre fish keeper ka babalik ka pa rin sa hobby, babalik ka pa rin. Ako, sinabi ko dati, pag namatay ito, ayoko na. So yun, after ilang taon bumili ulit ako. At dumami pa yung tank, mas malala. ang tank ng fish keeper nanganganak, hindi lang isda. Nagkaroon pa ng pan. Ganun talaga doon ka masaya kahit na tamad maglinis minsan, pero hindi pwede, mamamatay lang mga isda, kawawa naman. Alright, so yun, tayo lang, pag gusto nyo mag-alaga ng isda, huwag tamad, kasi mamamatay lang ang isda
pagtatamad-tamad ka, kailangan linisin mo rin every twice a week, ganyan, depende. So ako kasi twice a week, palit tubig, yan. Alright, so nasa na tayo? Okay, NLEX tayo, and dire-diretso lang. Yan, pagmumotor yan, isang hobby din, pangtanggal ng stress. Siyempre, iba yung nakasakay ka sa motor eh. And yung speed, the need for speed. Dati sabi ko, ano lang, sakto lang ako pag nasa expressway, 100. Pero hindi eh. Pag nasa 100 kasi takbo mo sa expressway, eh, nakakatamad. Pero syempre, hindi ko sinasabing mas magmabilis ka, diba? Ang sinasabi ko lang, once in a while, pwede magmabilis, pero with care, with caution, diba? Buhay mo nakataya dyan, diba? Hindi pa pwedeng bilis-bilis, puro bilis, walang utak. Kaya na defensive driving pa rin tayo, syempre, diba? Diba? Importante, makauwi ka ng buo, diba? Yan ang pinaka maganda para masabi mong safe ang ride, successful ang ride. Dapat makauwi ka ng buo. And syempre, pag may mga kasama ka, always isipin mo yung mga kasama mo, diba? Pag may nagka-aberya, syempre, samahan mo, natural. Grupo kayong umalis eh, grupo rin kayong uuwi. Ganun ang ang samahan sa riding community. Walang iwanan, kasi hodang gabihin kayo, diba? Importante, magkakasama pa rin kayo. Yan, walang uuwi. Diba? Let's go. Woo! Ataw. Yeah. Hey. For me, ilan na kailang big bike ba ako? Pangatlo tong NK. First is yung Duke 200. Performance wise, okay naman yung Duke 200. Yun nga lang, hindi siya pwedeng expressway. Hindi katulad nitong next ko, yung sumunod na big bike ko is Duke din, pero 390 na. Mas pwede nang pumasok ng expressway, di ba? Pero same performance, malakas lang ang torque. I mean, same ang itsura, malakas lang ang torque. Different torque. And syempre, maagala ka. And yung mga time na yon, talagang mainit-init pa ako sa mga ride. So every week ride, take yan, diba? Kung saan kami pupunta ng tropa, diba? Iba-ibang mga kasama. At sa pagbibig bike, sa pagmumotor, marami din ako nakilala. Yun ang maganda doon, diba? You tend to meet people na, alam mo yun, may mayaman, merong sakto, pero ang tingin nyo sa isa't isa is pantay-pantay lang, diba? Walang diskriminasyon, diba? May mga big bike na mahal, mga BMW, mga ganyan, Ducati, pero isang kayo, community. Kumbaga walang diskriminasyon. Ay, yung big bike mo, mumurahin, ayoko namin samahan, diba? Pangit yun, puta. Nang di-discriminate ka ng tao, diba? Hindi naman kasi lahat ng tao kasi yaman mo. Nakakabili ka ng mamahaling motor. Hindi naman nila lahat, pero syempre mas masaya, mas marami. Marami daw. Ako lang mag-isa ngayon. Kakataon talaga yun. Dapat kasama ko yung asawa ko. Sarap ng tulog. Nayaan ako mag-solo. Loko ka lang ba? Usapan natin mag-ride tayo eh. Ako lang mag-isang umalis. Anyway, baka pagod. Alright, okay. Hindi, wala makakapigil sa atin. Pag gusto natin mag-ride, magra-ride tayo. Ganun yun, diba? Wala makakapigil. So we're at malapit na sa Lakeshore ba to? I don't know. Okay, yan na.
Diretso lang tayo. And oy, may ginagawa ata. Ay, wala. Okay. Ano lang pala, nasa gitna lang may ginagawa. Okay. Woo. Ito na tayo sa bridge na mahaba. Okay, easy lang. Chill lang. Tamang ride lang. Hindi naman tayo nagmamadali. Ganito pala feeling, no, ng mga vlogger na nagmomotor, nagsasalita mag-isa. Nauubusan ka rin na sasabihin, ha? Hirap kaya. Di ba? Dapat dito, ano ko eh, madaldal ka eh. I mean, ano eh, marami kang ano, sasabihin. Siguro naman, yung iba, edited na yun. Kaya, ine-edit na lang yun. Pinopost, tapos edit na lang pag nakaisip ulit ng sasabihin. Di ba? Pero yung dire-diretso nagsasalita, hirap ah. Mauubusan ka rin ng thoughts eh, ng ano, sasabihin. Unless ano, pinlano mo na. Siguro iba pinaplano na rin talaga mga sasabihin nila, yung chain ng ano, ng sequence ng ano, ng salita nila eh naka ano na, naka numbered na. Kumbaga etong first na sasabihin ko eh, ewan ko. Nag-analyze ang puta. Sa ulo. Kasi wala na ako sasabihin eh. Magpasensya nyo na. Kung ano-ano lang sinasabi ko dito. Diba? O yan, dead air